Pumunta sa office ko. May pag-usapan tayo. Okay, Dad. Papunta na po. Si Ethan ay may mayamang ama na may-ari ng isang kumpanya. Anak, alam mo dito na ako. Bakit, Dad? Gusto ko malaman mo na sa susunod na panahon, ikaw na ang maghahanap ng mga negosyo, bahay at lupa natin. At gusto kong makapagtapos ka sa school na ito. Makakaasaba ako ng matatapos mo. Sa murang edad, kukunin mo ba ang responsibilidad? Wait, saglit. Ano na? Kumusta? Anong pag-usapan niyo ni Tito? Papaapekto ka ba sa mga bagay na narinig mo? Bakit ganyan lang may mga mukha niya? Nag-away na naman siguro kayo. Nag-usap kami kasi ni Dad. Ba't na hindi nila kasi ibigay yung ari-arian? Patanda naman na ako. Eh, anong balak mo gawin ngayon? Kunin ko kahit ayoko. Wala naman akong choice. Handa mo bang isugal ang pangarap mo para sa gusto ng magulang mo? Ito ang buhay ni Ethan. Okay class, our topic for today is all about APC. APC stands for Aerobic Plate Count. Si Ethan ay isang mag-aaral mula sa NUST na sa murang edad ay binigyan ng hamon ng kanyang tatay. Okay, that's all for today. Class dismissed. Umuwi si Ethan ng kanyang bahay at patuloy na iniisip ang sinabi ng kanyang ama. Asan na si Kyle? Hindi ba kasama si Kyle? Sa biyahe na yun, baka late. Di ba siya sumabay si Kyle? Di ba kung sa iyo? Hindi. Late ka na, bakit yun ka lang? Mag-umpisa na tayo, magwahiwalay na kayo. Class, itong quiz na to, last quiz na natin to. At ito na din i-consider kong exam mo. Sa puntong ito, si Ethan ay kinakabahan na dahil hindi siya nakapag-review. Ang mga kaklase ni Ethan ay masayang nagsasagot. Hanggang sa matapos ang oras, si Ethan ay hindi pa rin sigurado sa kanyang mga sinasagot. Okay, time stop. Pass your paper. Malungkot na lumabas si Ethan sa kanilang silid-aralan sa kadahilan ng hindi siya nakapag-review sapagkat buong gabi niyang inisip ang sinabi sa kanya ng kanyang ama. Sa sobrang dami ng kanyang iniisip, hindi niya namalayan na kanina pa tumatawag ang kanyang pinsan na si Kyle at hinahanap siya. Ethan, kanina ka pa namin tinatawagan. Nasaan ka ba? Nasa school, bakit ba? Anong bakit ba? Kanina ka pa ini-intensive dyan. Umuwi ka na. Sige, punta na ako dyan. Hindi alam ni Ethan na ang kanyang ama ay bumagsak dahil sa sobrang pagod sa trabaho. Bakit mo ka lang? Kanina ka pa hinihintay ni Tito. Galing ako sa school. Sige, mauna na ako. Ikaw na bahala kay Tito. Alat kaya pa ng katawan ko, pero hindi ko na kaya kumilis. Pumunta ako ng center kahapon pero sinabi sa akin ng doktor, bawal na akong ma-stress. Gutom ba ako? Nagkasabay-sabay na ang mga alalahanin ni Ethan. Morning, Dad. May pasok ka ba? Yes po. Ano? Matanda na ako. Akala ko kaya kapag pagpatuloy ang kumpanya hanggang maganda ka. Pero kung pagpapatuloy ko to, baka mahanap ako sa'yo. Dad naman eh. Lagi mo lang sinasabihan. Huwag ka naman magbiro ng ganyan. Anak, pinausap ko na yung sekretary ko para turuan ka paano i-handle ang kumpanya. Siya mga anak, baka malipot sa klase. Sige, Dad. Magpahinga ka. Huwag ka masyadong magtatrabaho. Kakayanin kaya ni Ethan ang sunod-sunod na responsibilidad. Okay class, nakompute ko na yung midterm grades nyo. Pag tinawag ko yung pangalan, lumapit dito. Okay, Kyle. Okay, mas galingan pa sa susunod. Jimmy, ayusin pa sa susunod. Clara, mas galingan mo pa sa susunod. Okay, for last, Ethan.
bumagsak si Ethan sa midterm. At naging mas malala pa ang nangyari dahil tuluyan ng pumanaw ang kanyang ama. Nagpatong-patong ang bigat ng nararamdaman ng kanyang puso at isipan. Sa sobrang lungkot ng kanyang nadarama, naisipan niya na bawiin na lang ang kanyang buhay dahil sa tingin niya, ang buhay niya ay walang kwenta kung wala na ang kanyang tatay. Ngunit, naisip niya na hindi solusyon ang pagpapakamatay para lang maalis ang problema mo sa buhay. At habang siya ay umiiyak, habang iniisip niya na hindi niya kaya ng mag-isa, nakapulot siya ng papel at nakasulat dito ang Philippians 4:13. I can do all things through Christ who strengthens me. Basta kasama mo si Kristo, lahat ng bagay ay kaya mo. All people can experience various trials, testing, problems, and even temptation in many aspects. But the Bible said in 1 Corinthians 10 verse 13, no temptation has overtaken you except what is common to mankind, and God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, He will also provide a way out so that you can endure it. Every trials, temptation, and problem, Jesus is the answer. You just need to seek God with all of your heart, and God will make a way to reach you. Sometimes it can be physical signs, people, friend, and even random people. God can make a way. Binago na ni Ethan ang kanyang mga nakaugalian. Nagre-review na siya tuwing may exam. Okay, class. This is your final exam. Galingan nyo para pumasa kayo. Pinagpatuloy ni Ethan ang pagkilala sa Diyos at nagkaroon pa ng malalim na pananampalataya. Sinundan din ni Ethan ang yapak ng kanyang ama. At sa tulong ni Sir Dexter, ang sekretary ng kanyang ama, kasabay ng kanyang pananampalataya, ginawa ni Ethan ng maayos at masaya ang kanyang mga trabaho, pati na rin ang kanyang pag-aaral. At naging bunga nito ay isa si Ethan sa pinakabata na may-ari ng isang kumpanya. Pinanghawakan ni Ethan ang pangako ng Diyos sa kanya. Lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad sila tulad ng mga agila. Sila'y tatakbo ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad ngunit hindi manghihina. Final grades. Clara. Jimmy. Kyle. And Ethan. Very good. Wait, wait! Tingnan naman ako. Go, gulat! Go. Okay na. And for last, Ethan. May problema ka?